Hi everyone, Leonard here from NutriHydro, and I am your quality improvement engineer. For today, nandito tayo sa may Nagcarlan and we sought the help of Mr. Roger Coronado. Why? Expert siya, and he knows a lot of things. He knows a thing or two when it comes to seedling management. And of course, sa mga previous videos natin, di ba, pinag-uusapan natin yung mga important steps ng lettuce cultivation. And among those steps ay yung seedling stage, okay? So very important 'yon. So again, thank you so much for accommodating us, bro. I know you're a very busy person. Marami kang ginagawa ngayon sa community, di ba? Thank you so much pare for spending a little time for us para to help yung mga future growers natin. Alam mo naman, di ba? Ang mga hindi uubos yung mga gustong matuto ng hydroponics, okay? So, ang pag-uusapan natin, like I mentioned, bro, is about seedling management, yung seedling phase niya. Bro, with your permission, gusto namin maintindihan yung process mo, yung practices mo, and of course, we also need to know, if you don't mind, yung mga secrets mo, and then working basically, so that yung mga gustong matuto, okay, may makuhang correct information from a person na experience talaga sa pagtatanim. The floor is yours, brother. Okay. So, seedling management, pag sinabi natin seedling management ay kailangan ituring natin siyang baby. Okay. Kailangan din, kaya nga sila nasa nursery, kailangan natin silang protektahan, kailangan nating ibigay ang nararapat para sa kanila para sa magandang growth. Para lumaki sila ng malusog, so to speak. Okay. So meron kami sinusunod dyan, that is NIPS na sinusunod. NIPS. N-I-P-S. Okay. NIPS. Oh. So, it's an acronym. The N stands for? The N stands for nutrients. Okay. So dapat tama yung nutrient mo, tama yung ppm mo, tama yung pH level para sa good absorption ng mga halaman. At siyempre, tama rin na ang right amount ng tubig sa ilalim ng ating mga seedling tray. Para hindi ma-spoiled yung ating mga roots. Kailangan kasi natin ng magandang belt ng root at numbers ng root. So, importante yan. So, the next is yung I. Yung I. Which is immunization. So, kailangan mapaghandaan na natin yung mga possible na pwedeng sumira sa ating mga tanim. And those are? Okay. And those are fungus and other bacterial infections na pwedeng tumama sa ating mga halaman. Kaya binibigyan natin sila sa umpisa from sowi, from seedling. Binibigyan natin siya ng Subamo. Subamo. For protection na talaga. For first hanggang 4 days. Okay? So drip na siya. Bottom feed. Bottom feed na siya. After 4 days at lumabas na ang kanyang mga true leaves. Yung true leaves niya, okay. Saka naman natin ini-introduce ang bebas. Yung bebas niya. Bebas works best for mga insects. Yes. Okay. So, while the Subamo works best naman sa mga fungal infections. Exactly. That are waterborne, sabihin natin. Okay. So inihahanda natin sila. Pinatitibay natin yung kanilang immune system para paglaki nila hindi sila kabaka-basta tinatamaan, hindi sila basta-basta nasisira. I see. So coming from what you said, bro, ibig sabihin kahit na wala pang symptoms, wala pang signs, ginagawa nyo na because of prevention. Kasi hindi nyo hinihintay na kapag nandiyan na tsaka kayo action. Sa inyo baligtad. Palagi natin sinasabi, prevention is always better than cure. Kaya inintegrate nyo na yung Subamo at saka bebas. I see. Okay, sige. Continue, bro. Sorry to... So next ay protective. So katulad niya kanina, tayo. Kasama na din sa protective ay ang paglalagay natin ng mga protective equipment like sticky paper. Okay. Added protection siya, no? Added protection, ating mga nets. So kasama yan sa protective. At syempre, yung regular nating pag-check
Kailangan lagi natin chinecheck kasi hindi naman lahat ay makokontrol ng ating mga equipments. So kailangan talaga na manual nating chinecheck ang bawat isa. Can we lift this, brother? Okay lang siguro, no? Yeah. So manual natin chinecheck. So ang sinasabi is you need to chinecheck nyo yung length nung chinecheck natin yung mga length. Kasi see. once na ang ugat ay kakaunti, so hindi na namin halos tinutuluyan. May I know why? Sige, pipiliin natin baba. Yeah. May I know why? So ibig sabihin, you always do your regular inspection, regular checking, and so forth and so on. Tapos pag may nakita kayong konti yung leaves, tapos medyo malaki-laki na siya, hindi nyo na tinutuloy. Hindi na namin tinatransfer. Why is that? Sino ba ang ano ba ang part na kumukuha ng nutrient? Ano ba ang the roots basically? Ano ba ang part na kumukuha ng oxygen? Roots. Yeah. So hindi na siya para makahabol ng paglaki. So kukunti yung ma-absorb doon ng nutrients sa tubig. I see. So right from there ini-stop niyo na siya. Ini-stop na namin siya. So hindi na namin siya tinatransfer. Sayang lang yung space niya, no? Lang, Tapos lalagyan niyo na lang siya ng iba. At pangit din tingnan sa isang bed na hindi pantay-pantay yung laki nila. I see. Now I hear you. Kaya makikita mo hindi pantay ang laki kasi nga hindi tama yung bilang o hindi well developed at hindi tama yung dami ng kanyang mga ugat. So parang culling, parang gano'n, di ba? Ikakal nyo na siya para stop na. I see. So that is the P. And the S, the last S is? Ang importante sa lahat, sunlight. Okay. So hindi iniiwasan po talaga natin na maging leggy ang ating mga mga seedlings. So pag once na maging leggy ang seedlings, pangit na rin. Paglaki niyan. You know what? I totally agree with you. Yeah. Kasi siyempre kapag yung foundation niya is not strong, definitely pag lumaki siya it will become weak. It's logical, no? Logically speaking, logical thinking. So ganoon na mangyayari. So they can only do so much, di ba? Na kapag you will apply and monitor and even have the all correct parameters. But kapag yung na mismo is hindi talaga siya tumubo ng maayos. So it's hindi naman, I don't want to use the word lost cause. But the point is sayang yung space niya, pwede mong ipagamit sa iba. Okay. Thank you so much dun sa NIPS NIPS. And that is, we'll take note of that. Dibs. Kay Roger yung system na yun, yung NIPS na yun. Bro, I want to go into detail if you don't mind. Balik tayo dun sa sa nutrient. Bro, kapag tumubo na yung lumabas na yung mga seeds and all, nabanggit mo kasi kanina that full strength ka na. Yes. Others kasi is half. I'm not saying this is wrong, this is right, or whatever. So, depende kasi sa nyo. Depende kasi sa condition ninyo. At saka, yun yung nagwo-work sa'yo. Can you explain a little bit further, bro? Kung para kasi hindi sila maguluhan ba? Yeah. So, in-introduce namin full strength after 24 hours. 24 hours. After pagka full strength na. Bumuka na. Basically, nag-crack na. Full strength na yung ginagamit namin para hindi na rin kami dadaan into hardening. Yung isang stage kasi. Yeah. Pinapakilala na natin siya. And siyempre, hindi naman kami magpo-full strength kung hindi naman tama yung pH nung correct. Because the correct pH will determine kung yung correct absorption na nutrients. Yes, kapag mataas, hindi siya makakapag-absorb. Pag mababa, ganun din. Yes, so it has to be on the correct parameters. Yes, I see. Understood. Thank you so much for that. Yeah. Ang tanong naman is ganito, bro. Let's say, okay ka na dun sa nutrients mo. So, meron ka ba bang idinadagdag? Kasi syempre, bottom feeding is one. Pero syempre, dahil, this is a livelihood, kailangan you have to ensure and make sure na lalaki silang healthy. Okay? Kasi okay na yung mo, di ba? Okay na yung nutrients mo. Do you apply anything para mas lalo silang tumibay? Yes. Ini-introduce namin sila ng BioCalmag day 7. Day 7? Day 7 mag-apply kami ng BioCalmag. May I know why the number 7? Kasi
naandyan na yung ating true leaves. Okay. Medyo develop na yung ating roots. So, kailangan nating i-introduce si Biocalmag para mas mapatibay at maprotektahan yung ating mga seedlings. I see. Ayan. And then this Biocalmag, kasi you did mention a while ago, nag-a-apply ka rin ng Bebas. Sinasama mo na ba siya? Bebas kasama, Subamo is kasama na sa tubig. Yeah, the Subamo, kasama na siya sa tubig. Then nag-apply na kami, magkasama na si Bebas at saka si Biocalmag. Biocalmag, kasi foliar application. So, maximum twice a week. Maximum twice a week. Oo. Any particular time of the day? So, gabi lang talaga kami. Gabi lang kayo Gabi lang kami nag-spray. So nagkaroon ka ng foliar and all. Ano naman bro yung ginagawa nyo? Kapag yung, kasi kanina, di ba sabi mo, kapag isa sa mga tinitignan nyo is yung the number of roots. Okay? How about naman sa okay yung roots niya, how about sa leaves naman niya? Sa leaves niya, makikita natin, meron na siya mga 5-6 leaves sa day 15. Day 15, okay. Day 15, dapat kompleto na niya yan. So kung hindi, pag tinransfer natin siya sa bed or sa NFT, mahirapan siya makahabol. Kukunti siya. So, ano naman ginagawa? Kinakat nyo na rin ba? Or just one of your criteria? Iniano natin, binubukod na namin. Binubukod na namin siya para sayang din naman. Kasi sa amin, wala naman masyadong waste. Bakit? Kasi may pinagdadalhan kami ng waste namin. Oo, kinakain ng, may buyer kami na nag-aalaga ng tortoise. Meron mga buyer. Okay. And then we have, I see, okay. Ayun, so, and we have, meron din kami, ginagawa namin yung mga leaves, mga pakain ng mga lettuce chips. Yes, gumagawa nga pala kayo ng lettuce chips. So, wala kami masyadong waste. Wala kami masyadong waste. So, okay lang. Kung na-failed ka sa unang tanim, na-failed ka or kung hindi man maubos ang iyong harvest, may paggagamitin pa rin. Mai-re-reprocess siya into another product basically. So kaya wala kayong almost zero ang inyong wastage. Of course, yung pinaka-main stock. Meron pa ba doon o kinakain din ng mga hayop 'yon? Actually, pinakakain namin sa Rhode Island. Okay. So totally wala pa na yan. That's good to know. You were able to utilize and use every single part of the of the lettuce. I see. So, bro, going back, so okay ka na sa okay ka. By the way, your nips is very it's very nice, pare. Na ngayon ko lang narinig actually that you have those acronyms to better explain and understand, to make it more easy to understand sa mga newbies, okay? Ating mga gusto pa lang mag-umpisa. And because of you guys, siyempre let's face it. Yung nga sabi ko kanina before we begin this talk, bro, is that hindi nawawalan kasi ng mga newbies, yung mga gustong matuto. People come and go. Kasi yung iba naha-hype, gagawin, tapos pag na-achieve na nila yon, they stop and then titigil na nila. Kaya hindi nawawalan ng yung palaging merong bago. That's where you guys come in na nagtuturo, para nagsi-share ng knowledge. Para of course as ang ating mission sa with NutriHydro is that we're training the next generation of growers to be good cultivators and teach about sustainability and of course is using correct and healthy practice. Yes, bro. Bro, meron ka ba bang other tips, yung mga not to do's para sa mga natin sa ating mga growers? Tips mo, bro, na para hindi nila magawa during the seedling phase. Meron ka bang tips, some dangers that they need to understand? So yeah. Siguro promote ventilation sa mga seedlings. Promote ventilation. Okay. Promote ventilation. Kailangan ng mahangin kasi at saka i-avoid yung too much water or yung flooding. Ayun sabi mo nga kanina, Oo. Avoid natin yung masyadong maraming maglagay ng tubig. Okay lang na matuyuan ng okay lang 'yan. Kasi pinopromote din natin na bumaba yung nasipsip ng tubig
ng coco pit, kailangan bumaba Bumaba yan siya, to oo. promote aeration naman para sa mga roots. I see, correct. Kaya yeah, basically the roots need air as well. I Kasi see. may mga practice kasi na once na makita nilang kakaunti na yung tubig, Bubuhusan. bubuhusan na uli. Aha. So, para sa amin, hindi magandang practice yun. Kailangan maubos muna yon, bumaba yung tubig from the top of the coco Yung pit, coco pit, yeah. bumaba para mag-promote ng aeration. Tsaka nabanggit mo kanina, bro. Well, let me ulit ito kukunin ito, di ba? Kita mo yung roots niya humahaba. Yes. So that is one of the reason, bro, na na kailangan mapahaba niyo yung roots kasi Yes. depending on your system, kung nasa cracky ka or deep water, kailangan lumabas yung roots para pag by the time na tin-transfer mo, from here that lalagay mo sa cups and then you call that a transplant, di ba? Transplant, And then after that, tsaka mo siya ilalagay sa bed, di ba? Yes, So kung cracky method ka, so therefore kailangan makalabas kaagad yung roots para ma-absorb yes, niya kaagad yun. At kaya nga natin yung ibang practices, once na malagyan na ng hole yung coco pit, basta na lang isushoot. Yeah. So hindi dapat ganon. Dapat i-guide together with your stick or kung anong manggamit mo, like forceps. I-guide mo yung roots main doon roots sa niya. pinakailalim. Oo. Para at least mas Nakalabas na lumabas siya. na kaagad siya. Oo, hindi na siya doon sa mahirapan. cup. Hindi na siya Hindi na mag-exert ng mahirapan. extra effort para hanapin yung kasi kung hindi ang mangyayari, mag-iinikot lang siya sa loob ng cup. Then eventually, yung tubig magsasubside yan. Lalo siyang mahirapan. Hindi na siya makakalabas doon. I see. So, yun. Very insightful, pare. Kasi kailangan natin ng kailangan alam mo din kung paano natin, bakit ginagawa ginagawa. Hindi enough yung napanood mo sa YouTube, ginaya mo, ginawa mo, tapos without even thinking what's the reason behind it. Yun yung sinasabi mo, di ba? Kailangan alam mo kung bakit natin ginagawa ito. So yun yung lagi natin sinasabi o tinuturo sa ating mga growers. Kailangan may continuous sila ng learning, continuous ng pagsubaybay. Oo. Ayun. I see. Because tama ka doon kasi what works for you may not work sa ibang lugar. Currently we are in Nagcarlan. Nagcarlan is not hindi siya highland, di ba? It's more of a mid. Tama ba ako? Mid pa rin siya, no? Pero itong part na to is lowland pa rin to. Lowland pa rin siya, oo. So ang pero mataas ang ating elevation. Yung pinakamataas namin, yung Bukal, Abo, yan ang midland namin. So dito talaga medyo lubog kami dito. So, mataas ang moisture. Mataas ang moisture. Kaya kung kami, hindi depende sa weather. Kung mag-polar man kami, depende sa weather. Hindi kami nag-polar kung masyado mataas ang moisture, humidity. Using our devices like hygrometer. Once na makita namin at hindi advisable mag-misting or mag-foliar, hindi kami nagagano. Kasi mag-ano lang yan. Mag-i-introduce lang siya ng fungus o fungal pag mataas kasi yung moisture mo. Tsaka kung hindi maganda ang panahon, of course, hindi siya mag-i-dissipate, hindi siya mag-i-evaporate and so forth. So, I see. So yeah, brother, I think you've been very helpful and very insightful, and thank you so much for sharing your best practices, brother. And like palagi ko sinasabi is that we always need to share yung mga information natin para naman in preparation dun sa ating mga next generation of growers. Tayo, bro, nasa midlife na tayo, di ba? So kailangan we need to pass on the knowledge that we have and the knowledge that we incurred, bro. Again, bro, thank you so much for giving us your time, bro. The pleasure is mine. Yeah. So, growers, there you have it, Mr. Roger, si Brother Roger Coronado from Nagcarlan. Binigay niya yung kanyang experiences and mga payo when it comes to sa seedling phase, yung management niya. And just to recap, tandaan nyo yung sinabi niya, NIPS. There you go. N stands for the nutrient. The I stands for immunization. The P stands for protective tools and measures, yung mga ganun. And then the S is sunlight. So yun yung mga kailangan tandaan when it comes to
the seedling phase and seedling management. Okay? So, thank you so much and I hope you learned a lot. So, see you on our next class.